Kulex Soliman ang malupit sa katotohanan sa bunyog pagkakaisa. Marami na pong naiinip dito sa pangako ni Ombudsman Boying Rimulya. Ha? Marami nang naiinip dito. Kasi nga naman talagang nangako itong si Ombudsman Boying na bago ang December 16 or 15 o sabihin natin bago ang Pasko, ay may makakalaboso o makukulong. Kaya ngayon ay ang mga netizens, ang mga Pilipino, ay sinisingil ngayon si Boying Rimulya. Na ngayon ay parang ang tahimik ni ka Boying. Ano? O, Ombudsman Boying, ano bang nangyari sa iyong pangako? Ha? Kami ba'y kakanta na lang ng pangako sa'yo? Ha? Hanggang pangako na lang ba yan na napako? Kasi alam nyo po, hindi talaga tatahimik ang taong bayan hanggat walang nakikita ang tao na nakukulong. Hindi lamang po yung iniimbestigahan. Kasi marami ng investigasyon dyan sa Senado, dyan sa Kongreso, meron pa po tayong ICI. O yan ng ICI ay mula sa 5, isa na lang ang natira. Tama ba? 5 or ano? Isa na lang natira dyan. Yung pinaka-head niyan. So, ibig sabihin ngayon, ang nangyayari ay wala pa talagang nakukulong. Wala pang nakukulong. Ang sinasabi, kakasuhan, di ba? O yung iba, napailan ng kaso. Pero yung mga big fish po, yung mga malalaking isda, yung mga pating, yung mga malalaking pating, balyena, gusto ng tao may makulong dyan sa mga kurakot na yan. Hindi pwedeng mga dilis lang. Ha? Hindi rin naman masaya yung mga tao na halimbawa po si Yusek Cabral na nasa gitna ng lahat ng ito dyan sa DPWH, sinasabi nagpakamatay. Sayang, marami pang ikakanta yan. So, ang gusto talaga ng tao dito, pananagutan, accountability, hustisya. At yan nga po yung pinagmamalaki ni Ombudsman Boying Rimulya. Bago magpasko ay may makukulong. Ha? Na big fish po, big fish. Ang problema po natin ngayon, ang mga nakakulong lang, yung mga ilang kontraktor, sila Diskaya, tapos yung ilang DPWH official, yung mga engineer. Pero yung mga politiko, congressman, senador, diretsuhin na po natin. Kailan makukulong? Halimbawa, si Joel Villanueva, si Jinggoy, sila Villar, si Escudero, si Saldico, hindi pa nahuhuli. O kung sabit si Romualdez. Mga congressman, sila Garjola. Yung mga sabit po ng mga kontraktor, congressman na kontraktor, pa at hindi lamang yon. Yung mga lahat ng may kinalaman dyan, ng mga malalaking isda, umaasa ang tao na makukulong sila. No matter what. Kampi man yan kay Marcos, kampi man yan kay Duterte, o kung kaninong presidente, wala namang pakialam ang taong bayan dyan. Si Eric Yap, sila Polong, di ba? Lahat na po yan. Wala tayong kampihan dyan. Martin Romualdez, Saldico, Escudero, Estrada, Villar, meron pa nasabi dyan, si Binay, si Grace po. Managot ang dapat managot. Kaya naghahanap ang tao talaga ng katarungan. Diba? Ngayon, biglang nahimik si Ombudsman Boying. Bakit nga ba? Mukhang nawala yung kanyang pagiging maangas. Diba? O nasa na nga ba yun, Ombudsman Boying? Dapat singiling ka sa yung pangako. Dahil ano ba to? Sasabihin ng mga tao, parang ano na lang din to, no? Yung mga naunang mga iskandalo ng korupsyon, ang daming investigasyon, ang daming media, ang daming pa-interview, ang daming bumida. Pagdating ng oras, walang nakulong, walang nanagot, kundi mga maliliit na dilis. Pero yung mga big fish, yung mga malalaking isda, yung mga mastermind, yung mga utak dito sa mga flood control project na yan, yung mga budget insertion na yan, na bilyon,
kundi man daang-daang milyon ay bilyon-bilyong piso ang pinag-uusapan, wala pang nakukulong. Inaasahan po yan ng mamamayan. At syempre, pagka talagang dito walang nakulong, anong gagawin ng tao? Sigurado tayo, pag walang nakulong dito sa flood control, babagsak po ang ating mga institusyon. Lalong mawawala ng tiwala ang tao sa ating justice system. Lalong mawawalan po ng tiwala. At tayo nagsasalita dito, hindi sa punto ng politika, hindi sa punto ng Maka Marcos, Maka Duterte o kung sinong politiko. Ang pinag-uusapan na natin dito, yung kabuuan, yung kabulukan ng sistema. Bakit nananahimik ngayon si Boying? Nasaan yung ipapakulong mo? Kung sino man yung mga magnanakaw na yan, ipakita sa taong bayan na sila'y nasa loob ng selda. Kung hindi mangyayari yan, wala na. Wala nang maniniwala sa lahat ng yan. Hindi natin alam ang pwedeng mangyari. Hindi po natin alam. Sasagarin ang galit ng taong bayan dahil kapag ang mamamayan ay nawala ng tiwala sa batas, sa due process, sa hustisya, wala na talaga. As in, wala na yan eh. Naglolokohan na lang tayo dito. Diba? Anong mangyayari sa bansa natin? Talagang magkakagulo po. Kung hindi na naniniwala ang tao sa hustisya. Yan naman ang hinahangad natin eh. Lahat-lahat tayo dito. Managot ang dapat managot. Lahat ng sangkot, lahat ng kurakot ikulong. Kaya dapat singilin talaga natin si Ombudsman Boying Rimulya. Nasaan na yung mga big fish na sinasabi mong ikukulong mo? O baka another Janet Napoles scam na naman to. Ang nakulong lang, yung dili kay Napoles, si Napoles lang. Ano nangyari kay Jinggoy? Laya. Si Budots Revilla, laya. Si Enrile, laya. Hanggang namatay na nga. Ganun naman mangyayari dito. Ayan, maliwanag po yung mga ghost project, palpak, at hindi talagang sinasabi natin, hindi mangyayari yung mga korupsyon na yan, na ang may kagawan lamang yan ay ang mga engineer at mga taga DPWH. Imposible po yan. Hindi magagawa yan ng mga kontraktor at ng mga opisyal sa DPWH nang walang bossing o mastermind na politiko. Imposible po. Dahil politiko pa rin, mga congressman, mga senador pa rin, ang nagmamanipula ng budget. Kaya yan talaga ay napakalaking magiging sampal ito, hindi lang kay Boying Rimulya, kundi maging po sa administrasyon ni PBBM pag wala talaga nakulong. At naiinip na ang mga tao. Nanggigigil na tayo. Ilang buwan na yung paulit-ulit investigasyon. Ang dami nang kumuda, ang dami nang nagsalita. Ang kailangan talaga natin dito, hustisya. Managot ang dapat managot. At dapat may maghimas na ng rehas. Kaya abangan natin talaga itong mga galaw ni Ombudsman Boying Rimulya. Sisingilin natin si Rimulya sa kanyang pangako na may makukulong na big fish. Sige, kung hindi man ngayong Pasko o bagong taon, dapat next year, unang buwan, may makulong na talaga. Kung hindi, talagang mawawalan lalo ng tiwala ang taong bayan sa sistema ng hustisya sa ating bansa. Kulik Soliman ang malupit sa katotohanan sa bunyog pagkakaisa. Mga kabunyog, mga kababayan, tuloy ang laban. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.